Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Wala na nga po talagang hihigit pa, no po, sa isang araw na kung saan tayo po ay kinatagpo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapala ng kanyang salita. Kaya sa araw na ito, hayaan niyo po muli na ang lingkod niyong ito ay makapagbahagi ng ilang talata mula po sa salita ng Diyos. At mula po dito, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo na patuloy na sumasama sa amin, Panginoon, at maging sa mga sandaling ito na nais po naming hilingin nga po ang inyong pagbibigay ng kaunawaan, Panginoon, at kapahayagan sa mga salita niyo po na aming pagbubulay-bulayan. Hayaan mo, Panginoon, ito nga tunay nga magsilbing kalakasan at maging daan para sa mga pag-unlad na nais mong maganap sa inyong mga anak. Salamat po, Ama. Thank you, dear Holy Spirit, Lord, for your presence, strong presence this day. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, napakarami nga pong mga dahilan sa mundong ito kung bakit nga po ang mga tao ay nabibigo o maaring nauudlot na po ang pag-unlad. Tala niyo po, sa Biblia, isang bagay po ang natutunan ko. Ito nga po ay dahil sa pagkakaroon ng takot. Naku po, malapit na naman po pala ang undas. Ano po, marahil yung mga bata po ay itong mga bagay na kanilang nalalagay sa kanilang emosyon. Ano po, yung pagkatakot. Pero ngayong araw na ito, itong takot na ito ay dapat po nating unawain kung ano ang dahilan kung bakit tayo meron ito. No, ito po'y pangkaraniwang damdamin ng tao mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Lahat tayo nakakaranas nito sa iba't ibang paraan. Kayo po ba? Naranasan nyo na rin bang matakot? Marahil ay meron din po, no? Ano po? Kaya ito nga po yung ilang dahilan. Maaring ito'y takot sa kabiguan, no po? At siyempre kamatayan, sa sakit o sa kahihiyan o sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya ang takot ay natural na bahagi ng ating pagkatao, isang emosyon na nagbibigay babala sa atin upang umiwas sa panganib o gumawa ng tamang desisyon. Di ba? Napakahalaga nga po. So, kung titignan po natin ang positibong hangarin ng pagkakaroon ng takot, ay ito nga po yung hindi tayo makagawa, no, ng maling desisyon dahil alam natin kung ano magiging consequences nito. At sabi nga din po dito, no, ito po yung magtutulak sa atin upang umiwas sa mga nakaambang panganib sa atin. Kaya lang, kung minsan, sabi nga na po, ang takot ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad. At yun nga po ang dapat po nating unawain at dapat isaayos na po sa ating mga sarili. Pinipigilan tayo nitong subukan ang mga bagong bagay. Ayun po, minsan nananatili na lang talaga tayo sa routine o sa mga bagay na nakasanayan na natin. Pero alam niyo po, ang Panginoon ay maraming challenges na po na hinahayaan niyang dumating sa atin upang tayo ay umunlad, sumagana. Subalit ang nagiging dahilan upang hindi tayo makarating doon ay yung nga pong pinag-uusapan natin ngayon, yung pagkakaroon ng takot. Okay, pinipigilan tayo nitong subukan ng mga bagong bagay, sumubok muli pagkatapos mabigo. So hindi dapat pala tayong magpapigil, no po, sa mga damdamin na katulad nito. Pinag-usapan nga po natin dahil ang Diyos ay lagi naman talagang may pangakong anumang sinimulan niya sa ating mga buhay ay tapat siyang lulubusin ito hanggang sa pagbabalik ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So kapatid, huwag kang matakot sumubok muli. Kung nabigo ka man, narito po ang pagbibigay ng inspirasyon sa atin ng Panginoon, no, na handa kanyang samahan dahil anumang sinimulan nga niya po, no, ay titiyakin ng Diyos na ikaw ay magtatagumpay. Okay?
magtiwala sa Diyos, no? Yan po ang kailangan natin sa gitna ng napakaraming pagsubok, no? Alisin natin ang takot at magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya mahalagang maunawaan ng bawat tao na ang takot ay hindi dapat maging Panginoon ng ating puso. Po, dapat po talagang si Lord lang, ang ating Panginoong Hesus lang, ang Panginoon ng ating puso. At kailanman, huwag tayong susurrender na po sa mga bagay na kinakatakutan natin. Dahil ito isang damdamin na dapat mapangasiwaan na po sa tulong ng pananampalataya at katotohanan. Kasi sino nga po ba ang nagtatagumpay? Sa lahat ng mga pagsubok, walang iba kundi yung mga may pananampalataya. Kaya yung pagtawag natin po sa Panginoon na hindi nawawalan ng kabuluhan. Itong oras na ito, kung nais mo siyang tawagin o humingi ka ng saklolo o tulong sa Kanya, ang Diyos ay naririyan agad upang He is a very present help in times of trouble, sabi nga po ng Biblia. Kaya nga po, isang talata po ang aking pinagbulay-bulayan at ako'y naniniwalang marami po sa atin na po ang na-inspire sa verse na ito o talaga nakakatagpo ng kalakasan. Sabi po sa Isaiah 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Yun naman po pala. Sa wika po natin, huwag kang mangamba dahil akong Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Pangako po yan ng Panginoon. Iingatan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siyang makapagliligtas sa iyo. Wala pong ipang makapagliligtas sa ating mga sitwasyon, sa ating mabibigat na suliranin o problema, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Po, wag po tayong umasa, no, sa gawa sa paraan ng sanlibutan. Yun nga pong sabi niya, diba, magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip upang maunawaan nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya dahil dito, no po, pag dito tayo lumakad, siguradong mawawasak ang takot sa ating mga buhay. Okay? So, alam niyo po, sa ating mga mananampalataya, minsan ang tawag din ng Panginoon or your calling ng ating Panginoon ay nagiging dahilan ng ating pagkatakot. Okay? Pero dapat po nating maunawaan na dapat nating unang harapin ang ating takot, no, bago natin matanggap ang mga pangako ng Diyos. Kasama po 'yun, ano po, pag talagang may malaking plano ang Diyos na may mangyayari sa ating buhay, minsan talagang ito yung mga pangyayari na lumilitaw, no, lumalabas yung ating mga takot. So, ano ba ang katotohanan? Kahit po si Moses, ano po, ang sabi niya, nung tinawag siya ng Panginoon sa Exodus chapter 4, verse 10, "Panginoon, hindi ako magaling magsalita." Ganon din si Gideon, ano po, ako ang pinakamaliit sa amin pong angkan, sabi niya sa Panginoon. Kaya po kapatid, kung ikaw ay natatakot, hindi ibig sabihin na wala kang calling, no? Bagkus pa nga, kagaya ng sabi ko kanina, meron kang malaking pagkakatawag sa Panginoon. Kaya lagi lamang po tayong humingi, no, ng encouragement. Patuloy tayong magbulay-bulay ng salita ng Panginoon dahil alam niyo po ang lalo na, no po, sa pakikinig, no, ng mga aralin mula sa Panginoon. Sabi nga, faith cometh by hearing, and by the hearing of the word of God, para lumakas ang ating pananampalataya. Okay? So, ano ba nagiging dahilan bakit takot sumubok ang ilan? Number 1, sabi ko nga kanina, kakulangan sa pananampalataya. Tulad ng mga Israelita, ano po, nung papasok sila nung sila nag-espiya dun sa lugar ng Kanaan. Ang sabi po nila, naku po, ay para lang tayong mga tipaklong sa paningin nila. Kaya agad nila tayong masusukol. Pero alam naman po natin na hindi kalooban ng Panginoon ang takot. Sabi po sa Biblia, "For God did not give us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Yan po yung binigay niya sa atin. Not fear, power, love. Yan po. At kaisipan na mayroong disiplina. Okay? Misa kasi, tumutugon po ang tao, no, sa kanyang pagtuon sa kanyang kahinaan, hindi sa kanyang Diyos.
Yan po nagiging dahilan. Katulad ni Pedro, ano po, nakalakad na siya sa tubig, pero nang tumingin siya sa alon at hangin, natakot siya at lumubog. Kaya, yan po ay magiging dahilan, ano po, yung mga ugat kung bakit, no, ang takot ay umiiral sa puso ng isang tao. Minsan din, nakita ko rin, tama po, na minsan yung pagkakatali natin sa comfort zone. Kasi komportable na tayo, meron pa sanang magandang mga bagay na mangyayari sa ating buhay. Pero nanatili na lang tayo sa kalagayan natin na komportable tayo. Sila na lang dyan. Okay na ako sa ganitong sitwasyon. Pero alam niyo po, hindi po okay kapag hindi po tayo tumutugon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kasi alam niyo naman po, na tayo po inilikha niya, no? Bago pa ang sanlibutan ito, para gawin ang kanyang mabuting kalooban. So nakadisenyo na ang tao sa kanyang gagawin. So kung hindi po ayon sa pagkakadisenyo sa atin ng Panginoon, ang siyang magiging paggawa natin dito sa lupa, abay, talagang malayo po tayo. Hindi tayo naka-align sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya yan po ang nais niya. Kaya dapat tumugon tayo, no? Kailangan natin ng Panginoon para matugunan ng ating takot. Okay? So, sabi nga niya, may pangako siya. Ang pangako ng Diyos, sasamahan tayo ng kanyang presensya. Okay? He is our God. At alam po natin, no, po, na walang lugar na hindi niya maaaring puntahan upang tayo ay ligtas at alisin sa ating mga takot. Okay? Ano po pagpapaalala? Hindi niya tayo tinawag. No? Tanda po natin, hindi niya tayo tinawag dahil sa galing natin. Tinawag niya tayo dahil sa plano niya. Yun po ang magandang maunawaan na po. Hindi niya tayo tinawag dahil magaling, marunong ka, malayo na ang iyong labot. Tayo po ay tinawag niya dahil may plano siya sa ating mga buhay. At tiyak na po yan. Ano po? Kaya ang hamon na iniwan sa atin ngayon, ano ang ipinapatawag ng Diyos sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo sinusubukan dahil sa takot. Marahil ito na yung panahon, kapatid, para makalaya tayo sa takot na ito. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang tunay na maghari, maging Panginoon ng ating buhay, at nang sa gayon, masunod natin ang kanyang kalooban patungo sa mga pangako niya na kanyang tiyak na tutuparin dahil siya ay tapat ng Diyos. Mula po dyan, hayaan niyo pong tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako, no? At may panalangin ko rin kayo tungkol sa bagay na atin pong tinalakay ngayon. Aming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nga napakabuti mo. Salamat po, Banal na Espiritu, na pinapaalala mo sa amin ang mga bagay na ito, dahil tunay nga, Panginoon, mahalaga na maunawaan namin ng takot na meron kami ngayon ay hindi para sa aming ikapapahamak, kundi upang magkaroon kami, Panginoon, ng awareness, Panginoon, na umiwas sa panganib o sa paggawa ng kasalanan. Kaya naman, Panginoon, sa inyo namin binibigay ang lahat ng ito. Dahil alam po namin lahat ng aming takot ay winasak mo na sa krus ng Kalbaryo. At pinalitan mo ito ng iyong biyayang dumadaloy sa aming buhay upang sa gayon, sa iyong pagkakatawag sa amin, unang-una bilang iyong mga anak. At pangalawa ay bilang iyong mga lingkod. Ay makatugon kami, Panginoon, dahil alam po namin kung kami makikinig at susundin ka namin, dadalhin mo kami sa napakagandang plano mo, gaya ng iyong mga pangako, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya Panginoon, salamat po sa buhay po ng aking mga kapatid na nakinig ng maiksing aralin na ito, ngayong araw na ito. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, ang masaganang pagpapala mo sa kanilang buhay at gayon din, Panginoon, na Lord, walang anumang takot ang magtatagumpay pa laban sa kanila, kundi ito'y winasak mo na, Panginoon, at nilalagay namin sa ilalim ng aming tapakan at kami ngayon ay susulong upang magtagumpay ang aming mga buhay na sa gayon, may balik namin sa iyo ang lahat ng kalwalatian, kadakilaan, papuri at pasasalamat na ikaw lang ang karapat dapat na tumanggap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, ito po ay aming deklarasyon at panalangin at lahat ng pinagpala ng Diyos sa araw nito ay magsabi po ng Amen. Amen.
Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na pagkakataon po. God bless you and Shalom!